Hi everyone! Welcome to our vlog. And for today's video ay tatalakayan natin ang mga kumakalat na issue ngayon patungkol sa mga lihim na malalaking pustahan na nagaganap sa liga dito sa ating bayan. Ngayong araw po ay magtatanong tayo sa ating mga tropa at ilang mga lalaro kung paano nga ba nagkakaroon ng mga pustahan sa mga paliga at kung ano nga ba ang epekto nito sa ating mga players at may paraan ba ito para maiwasan. Kaya tara sabay-sabay nating alamin. So guys, nandito po ako ngayon sa basketball court na San Vicente Homes para interviewin ang ilang mga naglalaro at tatanungin natin sila kung may alam nga ba sila sa nagaganap na pustahan sa mga paliga. Boss, baka pwede po kayo ma-interview. Sige boss, ayos lang. Naglalaro din po ba kayo sa mga paliga po dito sa barangay natin? Oo, naglalaro naman ako. So may idea na po kayo sa mga pustahan na nagaganap po dito? Oo, marami. Nakikipagpustahan na rin ako, marami na rin ako nag-encourage ng mga ganyan. So paano po ba nagkakaroon ng mga pustahan? Nagkakaroon ng pustahan dahil sa mga player na match to match. Halimbawa, si Steph o ako ay si Lebron. Parang ganun yung system. Nagkakaroon sila ng pustahan kasi parehas palaban yung magkabilang. Parehas magaling. Oo. So ano po yung nakikita nyong epekto nito sa inyong mga players? Marami. Sa mga player kasi ayaw nila minsan magpatalo. Nagkakaroon ng mga nagkakasunduan, pisikalan, talagang ganun. Nagkakaroon ng mga injury. Ano din po yung epekto nito dun sa mga committee sa mga referee? Doon pag lalo pag may pusta, ang mga referee laging sinasaktan ng minsan ng mga players kasi mga nagkakamali silang tawag dahil nga sa sobrang laki ng pusta. So, sa tingin niyo po ba maiiwasan po ito o hindi? Hindi naman rin maiiwasan kasi sobrang daming tao na mahilig talaga mamusta na mamusta. Halimbawa, pag basketball talaga, talaga nila ba? Pera-pera na lang na pera talaga. Yun lang po. Thank you. Okay. Boss, baka pwede din pong mag-interview. Pwede naman. Sumasali din po ba kayo sa mga paliga po dito sa barangay natin? Oo. So may idea na po kayo sa mga malaking pustahan na nagaganap? Meron. Ano po sa tingin niyo epekto nito sa inyong mga players? Ang pustahan na yan, ugat ng dayaan talaga sa mga paligang ganyan. So ano po yung nakikita niyo yung pinaka-epekto niya? Ang epekto niya yung mga pisikalan, yung mga hindi na pang basketball na laro. Kumbaga nagkakasakitan na talaga sila. Kahit na physically basketball, syempre iba pa rin yung mga nagkakadubuhan, kakalabasan ng sama ng loob dahil nga kasi may pusta ka. So malala pong sakitan na ngayon. Malala talaga. Sa tingin niyo po ba may iwasan po ito o hindi? Hindi na may iwasan niya kasi may mga tago tsaka mga nasa labas na pusta makakahanap ka talaga ng dahilan pag pustahan talaga. Sige po, salamat. Boss, excuse me lang po. Baka pwede po kayo ma-interview. Pwede naman. Naglalaro din po ba kayo sa mga paliga po dito sa barangay natin? So may idea na po kayo sa mga nangyayaring malaking pustahan sa liga? So totoo po ba na ito yung nangyayari? Totoo ang nangyayari. Ano po ang nakikita niyong epekto nito sa inyong mga players? Kadalasan siyempre sa pustahan magkakaroon ng mga initan, nagkakaaway, ganun. So malaking gulo po yung epekto niya? Malaking gulo yung nagiging. Sa tingin niyo po ba maiiwasan po ito? Kung oo po, nakakatulong po ba ito sa spirit ng game para maging maganda ang laro? At kung hindi naman po, bakit hindi ito maiiwasan at bakit patuloy rin itong nagaganap? Hindi siya maiiwasan kasi yun yung ginagawang ng mga tao. Kumbaga, kung sila naiengganyo, dun yung sugal nila. Sige po, yun lang po. Thank you po. Tara at mag-interview pa tayo sa ilang mga players. Boss, baka pwede pong mag-interview din. Opo. So, sumasali din po ba kayo sa mga paliga dito sa barangay natin? Opo. May idea na po kayo na may nangyayaring malaking pustahan sa mga liga? Meron po.
So ano po nakikita niyong epekto nito sa mga players? Meron nagkakapisikalan, nagkakainitan. Eh kaya yung iba hindi nalalabas yung mga laro. May pusta yung labas. So sa tingin niyo po ba may iwasan po ba ito? Kung oo po, nakakatulong po ba to na para maging maganda ang laro? At kung hindi naman, bakit hindi ito maiwasan at bakit patuloy pa rin itong maganap? Hindi. Bakit po hindi maiwasan? Kasi ang laki ng, pag malaki ang pusta hindi talaga maiwasan yung pisikalan. Pinikan. Maraming salamat. Boss, baka pwede po kayong ma-interview din. So, sumasali din po ba kayo sa mga palika po dito sa barangay? So, may idea na po kayo sa nangyayari na pustahan na nagaganap. Ano po ang nakikita niyong effect dito sa mga players? Nagkakapisigalan. Sa tingin niyo po ba may iwasan ito o hindi? Bakit po hindi ito may iwasan? Kasi ano sabi nyo, ginagawa ng parang sabong ng mga... So ginagawa na pong sugal yung laro. Sige po, salamat. Boss, baka pwede din po kayong may interview. Masali din po ba kayo sa mga paliga po dito sa barangay? Oo. So may idea na po kayo sa mga pustahan na gaganap? Oo. Sa tingin niyo po, ano po yung mga epekto nito sa inyong mga players? Nakaka-tense, nakakapag-ganon. Lalo na pagka may gustahan. Ganyan. Sa tingin niyo po ba may iwasan po ito o hindi? Hindi. Bakit po hindi? Sa panahon ngayon, pera-pera eh. Kaya dahil na sa ganun. Tulad ng mga tawag sa referee, ganyan, committee, pinabayaran ng mga So nagkakaroon po ng luto? Oo, luto. Salamat. Sige, boss. Boss, baka pwede pong mag-interview din po. Kasi pwede naman. So, Para sa sumasali din po, sa ano po, sa mga pustahan pong nagaganap dito sa barangay. Sumasali din po ba kayo sa mga liga dito? Oo, lagi naman po. Tuwing may paliga dito sa subdivision. So may idea na po kayo sa mga malaking pustahan na nagaganap sa mga paliga? Lalo na sa mga finals, meron talaga yan. Hindi na iwasan yun. So, paano po ba nagkakaroon ng mga pustahan? Eh, minsan kasi sa mga labas, sa mga... For example, sa mga player, lalo sa mga labas, yan. Nakakaugulian na talaga yung mga ganyan pustahan. Kakayayan. Hindi talaga nawawala. So ano po yung nakikita niyong epekto nito sa mga players? Lalo nagiging pisikalan, nagiging talaga yung laro. Intense. Kasi may pustang okay. Ganun talaga yung nagiging Ano din po ang epekto nito dun sa tsaka sa mga committee pag may pustahan? Siyempre yung interest at saka yung sa quotient ng mga tawagan, hindi may iwasan yan. Minsan, nagkakamali talaga. Minsan pa nga may luto mga. Oo. Kaya nagkakaroon talaga ng sa mga crowd. Yun yung mga nagiging Likuran, mga gulo. So ano po, sa tingin niyo po ba may iwasan ito o hindi? Sa tingin ko hindi kasi naging na sa mga Pinoy eh. Ganyan nakaugulian na natin yun. Yung mga pustahan. Yun lang po, thank you po. Ay, maraming salamat. Boss, baka pwede po kayong ma-interview. Naglalaro din po ba kayo sa mga paliga po dito sa barangay natin? May idea po ba kayo sa sa nangyayari po na malaking pustahan sa paliga dito sa barangay natin? Minsan kasi siyempre na lang yun parang hilig na lang yun. Hilig ng mga manlalaro yan. Nakasanayan na po. Nakasanayan. Malakan na. Lagi na kasi. May idea po ba kayo kung paano po nagkakaroon ng mga pustahan? Hindi naman kasi naging lang yun. Parang naging saling lahi na lang yun. Parang sugal na lang yung mga... Sugal-sugal na lang po. Dahil sa sugal na yun. Kaya nakaroon. Ano po ang niya sa tingin yung epekto nito sa mga players? Para ganahan maglaro. Pagano yung laro, para may challenge. May challenge yung para maging maganda yung laro. Ito talaga magaling. Sa tingin niyo po ba may iwasan po yun o hindi na? Iwasan naman, depende naman sa player yun kung ayaw mo. Pero kung siyempre kaya naman nagkakaroon dahil siyempre gusto nga nila eh. Gusto nila may pusta para maganda yung laro. Pero naman kasi pag may laro naman na nilalaro lang parang walang gana pag walang pusta. Kaya iba talaga pag may pusta. Parang naman yung pusta eh. Sa tingin niyo po ano po yung epekto nito sa mga referee at sa mga malaking pustahan? Sa referee talagang medyo rin yun, medyo mahirap para sa mga referee. Pusta kasi ibang laro pag may referee. Pag may pusta, iba ang laro.
pisikalan ng laro dyan. Ganun na yun dyan, may nag-aaway. May gulong, malaking gulong ng Away, isa yan din sa mga... Minsan kaya iba, kung nasa tao na rin yan, kung paano mo iwasan yun, sa player na rin yun. Meron yung iba na talagang gusto lang nila yung inis para magkaroon ng galit yung player. Masira yung laro. Inisin ka na lang. Kaya nagkakaroon ng iba naman talagang yung laro nila talagang gano'n na. Normal na sa kanila yung physical na laro. Meron naman talagang gano'n mo. Meron naman na malinis na laro. Dito mo talaga yung mga malilinis mo laro dyan. Yung laro nila, labas na talaga. Karaniwa sa mga ganyan, yung mga sticker na lang talaga yung mga naglalaro. Kasi may iwas sila sa mga sa mga sakitan. Yun yung makikita talaga yung galing ng player. Yung talagang magaling. Yung makikita yung naglalaro physical. Sa tingin niyo po ba nagkakaroon ng mga dahil po sa mga pustahan? Oo. Meron yun. Meron. Meron po sa mga referee din yun kasi alam din ng mga referee may pusta na bayaran din yung referee. Binabayaran. Depende naman sa laki pero kung maliit lang naman wala namang gano'n. Baga ano lang yung makita ng referee naman talaga tinatawag. Sige, lang po. Thank you po. Dahil sa pagkakaroon ng mga palihim na pustahang nagaganap sa mga paliga ay hindi nagiging maganda ang resulta ng laro. Kaya naman nagiging madumi ang paglalaro ng mga players at nagkakaroon ng mga pisikalan at pag-aaway. At minsan pa nga'y pinagmumulan din ng malaking gulo. Para sa amin, suportahan na lang natin ang ating mga players na walang halong sugal nang sa gayon ay maging masaya at maganda ang laro ng basketball. I am Miguel Javier and my partner Jasper Holgado. Thank you for watching and see you in our next vlog.